Mga kaibigan, magandang araw po sa ating lahat. Kumusta po kayo mga kaibigan? Ngayon po ay shoutout ko po ang atin pong mga kaibigan na sumusuporta po sa atin pong YouTube channel na si Sir Christian. Maraming salamat po sir sa pag-join ho sa atin pong community or membership para po sa shoutout lamang ho natin. Ganun din po mga kaibigan, i-shoutout ko po si Sir Carmelo. Ito po yung kanyang YouTube channel. Salamat po sir sa pag-join sa atin pong pa-shoutout. At salamat sa pagsuporta sa atin pong YouTube channel. At ganun din si Sir Renante Oy. Salamat po ng marami Sir Renante. Kayo po ay lagi pong naka-join sa atin pong membership para po sa atin pong shoutout at sa patuloy na pagtulong ho sa atin pong YouTube channel. Ganun din naman po si Sir Rodrigo Tuico. Maraming salamat po sir sa pag-join ho sa atin pong pa-shoutout. Mga kaibigan, magandang araw po sa ating lahat. Muli pong nagbabalik ang inyong lingkod. Mga kaibigan, ngayon po ay ibabahagi ko po sa inyo ulit yun pong tungkol po sa PPPoE. Kasi marami ho tayong mga kaibigan na nag-message ho sa atin kung bakit pa daw tayo gagamit ng PPPoE. So, ang video na ito ay alam ko na maganda ito sa mga bago pa lamang sa mga ganitong sistema mga kaibigan. Lalong-lalo na sa mga kaibigan natin na nagsisimula pa lamang sa business na ito, na gumagamit po ng Fiverr o di kaya Fiverr. Pasensya na mga kaibigan kasi nga po hindi ko na po i-edit ito kasi para tuloy-tuloy po yung video kasi napakahirap po mag-edit ng video, Pasensya na po kapag nagkamali ho tayo sa pagsasalita kasi alam niyo po Bisaya po ako, hindi po ako Tagalog Pero yun nga, pinipilit natin na magtagalog para naman yung mga kaibigan natin na Tagalog din ay maintindihan nila. Pupunta tayo sa PPPoE mga kaibigan. So may nagsabi na dagdag gastos daw yung PPPoE. Actually, totoo po yun na talagang dagdag gastos lamang po ang pag-add ho ng hex na naka-PPPoE, kasi base din po ito sa amin pong experience sa pag-set up po ng lalong-lalo na kung may vendo tayo. Kapag nagse-set up tayo ng piso wifi, halimbawa, meron ho tayong 20 na piso wifi sa iisang ISP. So, ganun kasi yung setup natin una, So, base na din sa experience namin na hindi kami gumagamit ng PPPoE o hindi ako gumagamit ng PPPoE. Dumating kasi ang punto mga kaibigan na may yung marami nang nagrereklamo na napakahina na daw ng internet. Nung dati okay naman. So yun yung mga experience natin. Abang dumadami yung client natin o dumadami yung piso wifi natin na na-add natin sa atin pong isang ISP or internet ho natin, ay mas lalong bumabagal yung internet ho natin. Kasi nag-a-add po tayo ng mga piso wifi So, yun nga, yung isa sa solusyon na atin mong ginawa ay gumamit tayo ng PPPoE na hex kasi ito yung kaya sa budget mga kaibigan. Actually, meron pa pong mga high specs ng Microtech, hindi lamang yung hex. Mas magandang gamitin yun, pero mas mahal na po yun mga kaibigan. Pero kung kaya sa budget, kung kaya din naman natin, mas maganda kung yun yung mga gagamitin natin. Marami tayong mga kaibigan dyan na nagtatanong na kahit daw po naka anti-lag yung kanilang Microtech, kahit daw po naka maraming mga configuration na ginagawa, lag pa din yung kanilang mga vendo. Marami pa din nagrereklamo. So, para sa akin, kasi ngayon, gumagamit kami ng PPPoE. So, mas komportable ako, mas
mas hindi sakit sa ulo kapag naka-PPPoE kasi nga po nabigay natin yung speed sa mga vendor natin, yung internet speed natin na talagang tama yung pagka-distribute natin bawat vendor. So yun yung gusto kong ibahagi sa inyo mga kaibigan, at sana ay maintindihan natin sa lalong-lalo na sa mga yun nga baguhan pa lamang sa system na ito. Kailangan talaga natin ng PPPoE para ma-manage natin yung atin pong internet speed. Lalo-lalo na kung gumagamit lamang ho tayo ng Starlink, di ba? So, ito yung hex, tapos itong PPPoE, ito po yung configuration na isa-set up natin dito po sa atin pong Microtech. So, pag naka-configure na po ito ng PPPoE, so dito na natin iset yung mga kung iilang Mbps na ibibigay natin sa atin pong vendor, So, ganun yun. Bawat port nito, bawat butas po dyan, 2, 3, 4, and 5, ay pwede ho natin gamitin yan para sa PPPoE. For example, meron ho tayong switch hub na inilagay sa port 2 na 16 port, Siguro lahat ng butas po dyan is pwedeng i-direct na natin yan as PPPoE. Pero kung naka-switch hub lamang ho tayo ng ng 8 port, yan. Pagkatapos, halimbawa, hindi po siya gagana kasi napakarami na. So, gamitin natin yung 3, 4, and 5. Depende na po yan sa atin mga kaibigan. So, kung gusto natin na mag-PPPoE, unang bilhin natin ay ito, Microtech. Kung kaya sa budget, yung mas high specs po nito. So, meron tayong benta nito mga kaibigan. I-message nyo naman po ako sa akin pong Facebook. Meron tayong link sa baba para bisitahin nyo yung Facebook store ko mga kaibigan. Kung ito yung mas mura, Pero kung naka-hoplite kayo, pwede naman yung hoplite, pero mas recommended natin yung hex. So, ito yan mga kaibigan. Etong ibig kong sabihin, actually, meron ho tayong mga video nito mga kaibigan, napakarami, I-search nyo lang po about sa PPPoE, paano mag-setup. Nandyan po sa YouTube channel natin, bisitahin nyo lamang po. So, ito yung setup natin. Halimbawa lamang, na naka-series yung ating setup, papunta sa vendor natin. Ito yung ISP natin dito. So, halimbawa, meron siyang 200 Mbps. Okay, so dito tayo sa unahin natin to, yung hindi naka-PPPoE, I mean. Okay, so sa ganitong setup, burahin natin maibigan yung PPPoE dito, So, isipin lang natin na wala yan. Nakadirect tayo sa ISP natin na meron po siyang 200 Mbps. Ito. So, direct na po yan doon sa atin pong vendor. Pwede din naman na ganitong setup. Ito. Pwede mga kaibigan. Ito yung unang gamit natin. Gagamit lang tayo ng Mediacom to Mediacom kung sobrang layo na po. Nasa 30 meters and above. Hanggang 25 km po ang pwedeng abutin ng Mediacom gamit ang fiber. Pero kung malapit lang naman, wag na po gamitin tong fiber. Direct na po tayo sa ISP natin. So, dadirect yan dyan sa switch. Papunta sa vendor natin. Susuplayan yan ng ating main server ng internet. Tapos sa switch hub, ito yung bridge natin. Papunta sa next vendor natin. Same pa rin yung setup. Makita ho ninyo, napakadali pong sundan po niyan. Okay? So, halimbawa naman, mag-a-add pa tayo ng vendor. Halimbawa, mayroon tayong 5 to 10 vendor para sa atin pong ISP o gagamitin natin para sa ating plan na internet. So, habang nag-a-add tayo ng vendor dito, so, mas humihina yung ating internet kasi nga po, marami na po yung vendor. Minsan naman, may nakakaranas na ganitong setup na hindi siya naka-PPPoE. So, hindi naka-PPPoE mga kaibigan Ang disadvantage lamang kapag marami na yung vendor mo, halimbawa, maraming gumagamit sa Piso Wi-Fi 1. Tapos, ka-accounty lang yung mga client sa Piso Wi-Fi 2 and 3. So, biglang humina yung Piso Wi-Fi 1.
pero malakas yung internet dito kasi nga po kakaunti lamang yung client dito, no. May pagkakataon din naman na kapareho yung paggamit. Same client, kung ilang client dito sa 1, sa 2, and 3. Pero may pagkakataon na ito, pinakaunang vendor mo ay hihina po yan. Okay? So, pag-check mo, maganda naman yung atin pong connection kasi nga po napakababa ng reading po natin po Mediacom pero napakahina ng ating internet dito. Tapos pag-check mo dun sa ikalawang vendor, napakalakas, no, na maganda yung speed na nakukuha ni vendor 2. Tapos dito naman kay vendor 3, ganun din maganda. So ito yung disadvantage mga kaibigan kung hindi ho tayo naka-PPPoE. So kung sino yung unang naka-switch on, siya yung mas unang mabibigyan ng malakas na speed. Yun yung na-experience namin. Yun nga, magdadalawang isip kayo or sa tawag dito. Maguguluhan kayo kung bakit napakahina dito tapos malakas naman dun sa last vendor nyo o sa last client. Kasi nga po, ito yung setup natin. Hindi ho tayo naka-PPPoE. Siguro, mag-uunahan po yan kung sino yung nauna. Ganyan yung mangyayari kasi nga po hindi natin siya na-distribute ng tama dun po sa atin pong mga vendor or client. So, based yun sa atin pong experience mga kaibigan. Okay? So, meron din tayong video na ganitong setup na dapat alam nyo yung Mediacom to Mediacom ng giga and giga saan siya dapat gamitin. Meron ho tayong video sa baba mga kaibigan. I-click lamang po ninyo ang link at nang makita ho ninyo, no? Ayan yung mga kaibigan na disadvantage na hindi po siya naka-PPPoE. Pero pwedeng gamitin. Kung meron po kayong dalawang vendor or tatlo, tapos stable yung atin pong internet speed na 200 Mbps, talagang hindi po siya bababa ng 200. So, okay lang yan. Kahit tatlong vendor pa yan, So, ngayon, anong kagandahan sa, etong naka-PPPoE? Yun nga, yung ating pong sinasabi para ma-distribute po siya ng tama dun natin sa ating vendor. So, mas gastos po yung naka-PPPoE tayo kasi gagamit pa po tayo ng router. Ito, bago natin ibahagi kay vendor. Kasi ito, ganito po yan mga kaibigan. 200 Mbps, si 200 Mbps yung plan natin. So, dapat i-manage natin yan dito sa Microtech na naka-PPPoE. So, halimbawa, ang 200 Mbps mo ay gusto mong bigyan ng 5 Mbps yung unang vendor mo. Halimbawa lamang, 5 Mbps. So, dito natin siya i-set. Ito, 5 Mbps. So, ayan, nakita nyo yung connection. Papunta dito sa router natin. Ibig sabihin, konektado po yan dun sa atin pong Microtech na naka-PPPoE. So, hindi po gagana si router mga kaibigan kung walang pahintulot ni Microtech. So, ano yung gagawin natin para magkaroon ng internet si router? Ito. Kukuha tayo ng permission kay Microtech. So, gagawa kasi tayo dito ng username and password na may nakalagay na 5 Mbps, 10 Mbps, 15, 20, kung ano man yung gusto natin. Halimbawa, 5 Mbps yung gustong ibigay natin dito. So, kukunin natin yung password na ilagay natin dito. Halimbawa, yung username natin is client1 or vendor 1. Yung password natin na inilagay is 12345. Okay? Vendor 1, 12345. So, para gumana yung router natin, so make sure na yung router natin ay meron po siyang PPPoE setup or PPPoE option mga kaibigan. Dito natin ilalagay si username and password para lalabas yung internet speed na 5 Mbps lang na makukuha ni vendor. So, hindi po sosobra ng 5 Mbps sapagkat yun yung ating gustong ibahagi sa kanya na naset natin dun sa Microtech natin. Kung kayo po ay magtatanong kung anong router ang meron ho tayo na pwedeng gamitin sa PPPoE, meron tayong link sa baba, may ibigan. Bisitahin nyo din po para makita nyo yung mga router na pwede natin gamitin. So,
yung 5 Mbps, yan yung makukuha sa atin pong main. Ibig sabihin, kung may 200 Mbps ka, meron ka pang speed na 295 Mbps, di ba? Kasi 5 Mbps lang yung binigay natin sa Vendo 1 natin eh. Halimbawa lamang po yun. So ngayon, mag-a-add ho tayo ng Vendo 2, Vendo 3, Vendo 4 hanggang 10. Halimbawa, maibigan, ganito. Meron kang 200 Mbps. So, pakita ko lang sa inyo, maibigan, ha. Meron tayong 200 Mbps na internet. Halimbawa, meron ho tayong 15 client. C, nilagay ko lang dyan, C, client. Meron tayong 200 Mbps. I-divide natin siya sa 15 clients. Or 15 Vendo, maibigan. Vendo na lamang po. 15 Vendo. So, siyempre, bawat Vendo or bawat client nyo ay magkakaroon, ay pwede nating bigyan sila ng 15 Mbps each, 15 yung pwedeng gamitin. Pwede ba yon sa piso wifi? Pwede maibigan. Kung kayo lang po ang naka-Vendo sa isang lugar, 15 and 10 Mbps is okay na po yan. Kasi wala kang kalaban eh, di ba? Ikaw yung masusunod sa area. Pero kung may kakompetensya ka, syempre yung 15 Mbps, kukulangin yan kapag maraming mga gumagamit or mga customers mo sa Vendo. Pero kung kakaunti lang naman, 15 Mbps is enough na po yan para sa mga pag-browse lamang. Kahit po gaming ay pwede po yan. Okay, so 200 Mbps, kung meron kang 10 clients or 10 Vendo, i-divide mo lang. So, merong 20 Mbps each bawat Vendo na pwede natin gamitin. So, ibig sabihin, sa 200 Mbps, halimbawa na lamang, pwede mo siyang gamitin sa 10 Vendo na meron po silang 20 Mbps each na hindi sila mag-aagawan. Okay? So, yun namang isa, kung meron kang 5 clients or 5 Vendo, divide mo lang sa 200. So, meron silang 40 Mbps each. Depende na po yan sa atin, mga kaibigan, ha? So, ganyan lang, mga kaibigan. Para ma-distribute nga natin yung atin pong internet speed. Kung meron mo kayong 100 Mbps, kayo na pong bahala kung ilan yung ibibigay ninyo sa bawat Vendo po ninyo. So, yan yung ginagawa natin. Kaya maganda po yung setup o yung pag-distribute ng internet speed natin sa bawat Vendo. Yun nga, yung mga nagre-reklamo dati ay wala na ngayon kasi nga po nabigyan natin sila ng tamang internet speed, mga kaibigan. So, ito yan yung setup natin ngayon. So, kailangan ho talaga na naka-PPPoE tayo. Kasi, kung titingnan ho ninyo yung PLDT Globe, di ba? So, ganito din naman yung sa OLT pala. Ganito din naman yung setup. So, sa OLT, meron tayong video niyan, mga kaibigan, ha? Bisitahin nyo po sa link din natin o sa YouTube channel natin. Sa OLT kasi, kung ilan yung speed or internet speed or plan na nakuha mo, halimbawa, meron kang 1 gig, meron kang 500 Mbps na nakuha, naka-OLT ka, ha? Siyempre, yung 500 Mbps, i-divide mo yun bawat box para yung last box ay hindi po masyadong mahina, kasi na-distribute po ng tama. Ganito din po sa sa Mediacom, to Mediacom na naka-PPPoE ho tayo. So dapat ma-distribute natin ng tama 'yun pong atin pong main internet speed ng server natin. Lalong-lalo na sa gumagamit po ng Starlink na meron lamang pong 100 to 200 Mbps. Dapat ma-manage ho 'yun ng tama, Sa PLDT Globe kasi yung mga naka-fiber na napakalakas na po noon kung hindi po ma-down yung PLDT or Globe signal nila, ay stable po yung internet na ibibigay, mga kaibigan. So kung kayo po ay nagka-Starlink, maigi kung naka-PPPoE ho kayo. Again, bisitahin nyo po yung atin pong Facebook store. May link tayo sa baba, mga kaibigan, ating video na pwede nyo bisitahin para makita ho ninyo or makabili ho kayo ng naka-PPPoE Microtech. Kung
magtatanong ho kayo na pwede bang masupport kapag nagbili kayo sa akin. Opo, nagsusupport po ako, ano. Pero hindi yung ano mga kaibigan, yung tumatawag po kasi marami ho kasi akong ka-chat, may trabaho din po ako. Pwede ko yung ma-replyan through chatting, no. Wag yung tawag kasi napaka ano mga kaibigan, napaka talagang mataas yung time na ibibigay mo sa pagtawag kasi kapag chat kasi marami kang masusupport kapag naka-chat lang. Pero kung tawag, talagang ano mga kaibigan, talagang tawag dito. Sa Bisaya pa, taas ang time nga imuhang mahatag, then wala kay trabaho nga mabuhat. So, mataas yung time na mabibigay mo, wala kang trabahong magagawa. Siyempre, mababankrupt ka kapag lagi ho tayo nakasupport. Magre-reply naman ho tayo kapag bakante. So, yun nga, kung meron ho kayong plano na bibili sa akin ng Microtech, siyempre, support ko po kayo. Huwag lang po yung tawag, Okay, so yun lang po mga ibigan sa araw na ito. Kung kayo po ay magtatanong pa, ay mag-comment lamang ho kayo sa atin pong comment section. Mag-message ho kayo sa Facebook store ko kung ma-replyan ko po kayo ay yun, maganda kung ma-replyan ko po kayo. Kasi kung magtatanong ho kayo kung sir, ano ba yung gagamitin natin na mga materialis, 'di ba? Yun yung mga question natin. Hindi ko po masyadong nire-replyan yun mga kaibigan kasi alam niyo naman po sa diagram natin na pinapakita ko sa inyo kung ano yung mga materials natin pong ginagamit dito. Mediacon, switch hub, Microtech, fiber cable. Yan po yung mga materialis na bilhin ho ninyo. Kaya nga po hindi ako nagre-reply sa ganung mga question kasi nga po pinakita na kasi natin mga kaibigan. Pasensya na po sa mga kaibigan natin na ganun yung mga katanungan. Okay? So, pasensya na ho talaga sa mga hindi po ma-replyan. Ito pong read lines, again, fiber cable po yan, Mediacon, switch hub, router. Ito po ay Vendo. Balikan nyo lamang po mga kaibigan kung yan po yung nalilito sa atin pong setup or diagram. Actually, meron po pong mga mas expert ho sa atin kasi based lamang po din sa experience natin ito mga kaibigan, yun po atin pong sinasabi. Again mga kaibigan, magandang araw po sa inyong lahat and God bless us all.